Sa dulo ng mundong hindi nakikita sa mga karaniwang mata, may isang lupain na tinatawag na Lunaria. Isang lugar na lumilitaw lamang kapag tahimik na ang gabi at mabagal na ang tibok ng puso. Hindi ito matatagpuan sa mapa sapagkat ang daan patungo rito ay nagbubukas lamang sa mga kaluluwang pagod na at handang magpahinga. Sa Lunaria, ang mga bundok ay kumikislap na tila hinabing pilak at ang mga ilog ay umaagos pa itaas, parang mga panaginip na ayaw bumagsak. Sa gitna ng lupain ay nakatayo ang sagradong kagubatan ng ulap, tahanan ng mga nilalang na hindi tumatanda at hindi rin natutulog. Sila ang mga tagapagbantay ng panaginip. Tuwing sasapit ang hating gabi, bumubukas ang mga bulaklak na may liwanag sa gitna ng dilim. Mula sa mga ito ay lumalabas ang mga diwata ng himbing, maliliit ngunit makapangyarihan. Hawak nila ang hibla ng katahimikan at sa bawat pagaspas ng kanilang pakpak ay nawawala ang bigat ng pagod at lungkot sa mundo ng tao. Isang gabi kumalaw ang hangin sa kakaibang paraan. Iyon ang hudyat ng paggising ni Aurelion, ang pinakamatandang nilalang sa Lunaria. Siya ay isang nilalang na anyong tao ngunit ang mga matay tila naglalaman ng buong kalangitan. Siya ang tagapangalaga ng mga mahiwagang lugar at tungkulin niyang tiyakin na hindi mawawala ang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng hiwaga. Nararamdaman ni Aurelion ang pagkabalisa ng mga tao, ang bigat ng kanilang isip, ang ingay ng kanilang mga pangamba. Kaya't naglakbay siya patungo sa lawa ng salamin, isang mahiwagang lugar kung saan makikita ang mga panaginip bago pa man ito mapanaginipan. Sa ibabaw ng lawa, isa-isang lumitaw ang mga larawan ng mga taong hirap makatulog. Pilit nilalabanan ang katahimikan. Tahimik na inangat ni Aurelion ang kanyang kamay at mula sa kanyang palad ay lumabas ang malambot na liwanag. Tinawag niya ang mga nilalang ng anino at liwanag, mga espiritong hindi mabuti o masama, kundi tagapagdala ng balanse. Dahan-dahan silang lumipad patungo sa mundo ng tao, dala ang mga bulong ng kapayapaan at paglimot sa sandaling sakit. Habang nangyayari ito, ang Lunaria ay lalo pang naging tahimik. Ang mga bituin ay tila mas bumaba at ang buwan ay ngumiti sa kanyang buong hugis. Sa bawat hinga ng hangin, may kasamang pangakong pahinga. Sa bawat kisap ng liwanag, may yakap ng kapanatagan. Sa wakas, nang bumalik ang mga nilalang, alam ni Aurelion na nagtagumpay sila. Ang mga tao ay unti-unting nahimbing. Ang kanilang mga panaginip ay napuno ng ligtas na lugar, malalawak na damuhan at mga tinig na nagsasabing, "Ligtas ka, maaari ka nang magpahinga." Bumalik si Aurelion sa kanyang luklukan sa gitna ng kagubatan. Pumikit siya at kasabay noon ay tuluyang lumubog ang Lunaria sa mas malalim na katahimikan. Sapagkat habang may mga pusong nangangailangan ng pahinga, mananatiling gising ang mahiwagang lupain, tahimik na nagbabantay, tahimik na nag-aalaga. At kung sakaling maramdaman mong mabigat ang iyong mga mata o parang may malamig na yakap ang gabi, huwag kang matakot. Maaaring dumaan lamang ang Lunaria sa iyong panaginip. Sinisigurong ikaw ay makakatulog ng payapa at gigising na magaan ang loob. Sa Lunaria, ang katahimikan ay hindi kailanman ganap na natutulog. Ito'y humihinga dahan-dahan kasabay ng pag-ikot ng mga bituin. Matapos ang pagbabalik ni Aurelion sa sagradong kagubatan ng ulap, isang kakaibang bulong ang umalingaw-ngaw, mahina, ngunit sapat upang gisingin ang pinakamatandang kapangyarihan ng lupain. Mula sa kailaliman ng lupa, sa ilalim ng mga ugat ng mga punong kumikislap, gumalaw ang isang sinaunang pinto. Ito ang tarangkahan ng walang hanggan, isang mahiwagang lugar
na hindi pa muling nabubuksan sa loob ng libo-libong panaginip. Ang tarangkahang ito'y nagbubukas lamang kapag may isang kaluluwang halos malunod sa pagod, isang kaluluwang nalimutan kung paano ang tunay na pahinga. Muling iminulat ni Aurelion ang kanyang mga mata. Sa kanyang paningin, nakita niya ang anino ng isang nilalang na matagal nang nawawala. Si Noctira, ang reyna ng malalim na gabi. Siya ang tagapangalaga ng pinakamatitinding pangarap at pinakabanayad na bangungot. Hindi siya masama, ngunit hindi rin ganap na mabuti. Siya ang paalala na ang dilim ay bahagi ng pahinga. Unti-unting lumitaw si Noctira mula sa ulap ng asul at lilang liwanag. Ang kanyang anyo'y tila hinabing mula sa gabi mismo, mahahabang buhok na parang usok, at mga mata na kasing lalim ng kawalan. Sa bawat hakbang niya, humuhupa ang ingay ng mundo. Ang mga tao ay muling nakakalimot kung paano pumikit ng walang takot. Bulong niya, pinipilit nilang manatiling gising kahit pagod na ang kanilang mga kaluluwa. Tahimik na tumango si Aurelion. Alam niyang oras na upang gisingin ang mga bantay ng mga mahiwagang lugar, ang mga nilalang na naglalakad sa pagitan ng panaginip at realidad. Mula sa lawa, bundok at ulap ay lumitaw ang mga ito. Mga nilalang na may pakpak na yari sa liwanag, katawan na tila bato at bituin, at mga tinig na hindi maririnig ng tainga kundi ng puso. Sabay-sabay silang naglakbay patungo sa mundo ng tao. Hindi sila nakita, ngunit naramdaman. Sa bawat silid na may taong hirap matulog, dahan-dahan nilang ibinaba ang bigat ng isip. Ang mga orasan ay tila bumagal, ang mga alaala ay naging malambot, at ang mga pangambay naging parang ulap na unti-unting naglalaho. Samantala, si Noctira ay naglakad sa tarangkahan ng walang hanggan. Sa loob nito'y naroon ang mga panaginip na hindi pa nabubuo. Mga tanawing tahimik, dagat na walang alon, at mga boses na paulit-ulit na nagsasabing, "Narito ka na, maaari ka nang magpahinga." Isinara niya ang tarangkahan matapos ilagay ang huling bulong ng gabi. Isang bulong na dadaloy sa hangin tuwing hating gabi. Isang paalala na hindi kailangang laging maging matatag, na ang pagtulog ay hindi pagtakas, kundi pagbabalik sa sarili. Sa pagbabalik ng mga bantay, muling naging payapa ang Lunaria. Ang mga bituin ay mas kumislap, at ang buwan ay muling umupo sa kanyang luklukan sa langit. Si Aurelion ay tumayo sa gitna ng kagubatan. Ramdam ang balanse na muling naibalik. At kung sa gabing ito'y maramdaman mong bumibigat ang iyong talukap o tila may malamig na haplos ang hangin sa iyong noo, huwag mong labanan. Iyon ay tanda na dumaraan muli ang Lunaria kasama ang mga mahiwagang nilalang upang ihatid ka sa isang panaginip na ligtas, tahimik at walang hanggan. Pumikit ka lamang. Ang gabi ang bahala sa iyo. Sa pinakatahimik na oras ng gabi, kung kailan ang mundo ay halos humihinto, may isang lihim na gumagalaw sa ilalim ng Lunaria. Hindi ito ingay, hindi rin liwanag, kundi isang banayad na pag-alon ng kapangyarihang matagal nang natutulog. Ito ang himig ng unang panaginip, isang sinaunang awit na minsan lamang maririnig kapag ang lahat ay handa nang bumitaw. Narinig ito ni Aurelion habang siya ay nakatayo sa gitna ng sagradong kagubatan ng ulap. Ang mga puno ay bahagyang yumuko at ang mga bituin ay tila nakinig. Alam niyang may isang nilalang ang muling nagigising. Isang nilalang na mas matanda pa sa Lunaria mismo. Sa ilalim ng bundok ng tahimik na liwanag, nabuo ang anyo ni Somnaris, ang tagahabi ng panaginip. Ang kanyang katawan ay parang ulap at bituin, palaging nagbabago, palaging banayad. Siya ang humahabi ng mga panaginip na nagiging pahinga,
at naglalansag ng mga bangungot bago pa man ito isilang. Matagal na siyang hindi nagpakita sapagkat balanse ang mundo. Ngunit ngayon muling bumibigat ang isip ng sangkatauhan. Masyadong maraming tanong, masyadong kaunting pahinga. Lumapit si Aurelion at yumuko. Oras na, wika niya ng mahina. Tumango si Somnaris at sa bawat galaw niya ay lumawak ang katahimikan. Binuksan niya ang dambana ng mahimbing na gabi, isang mahiwagang lugar na naglalaman ng lahat ng panaginip na ligtas, mga alaala ng yakap, mga damuhan na walang hanggan, at mga tinig na hindi nananakit. Mula sa dambana ay lumipad ang mga bantay himbing, ang mga nilalang na walang anyo ngunit may presensya. Tumaan sila sa pagitan ng mga mundo, tahimik na bumaba sa mga silid ng tao. Hindi nila binura ang sakit, sa halip ginawa nila itong magaan. Hindi nila inalis ang alaala, ginawa nila itong payapa. Sa mundo ng tao, unti-unting bumagal ang paghinga ng mga gising pa. Ang mga mata ay pumikit hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagtitiwala. Ang mga panaginip ay naging parang ilog, umagos ng dahan-dahan, walang agos na malakas, walang aninong nakakatakot. Ngunit sa gilid ng lunarya, isang huling lihim ang kailangang isara. Ang silid ng mga hindi makalimot, kung saan nananatili ang mga isip na ayaw magpahinga. Si Noctira ay muling lumitaw, dala ang kanyang malamig na liwanag. Hindi siya dumating upang manakot, kundi upang magpaalam. Binuksan niya ang silid at isa-isang pinalaya ang mga pag-iisip na nakakulong sa sarili nilang ingay. Sa bawat pagbukas ng pinto, may isang kaluluwang natutong pumikit ng walang pangamba. Nang matapos ang ritual, bumalik si Somnaris sa bundok ng tahimik na liwanag. Muling humina ang kanyang anyo hanggang sa siya'y maging bahagi na lamang ng hangin. Si Aurelion ay nanatili, nagbabantay gaya ng lagi niyang ginagawa. At kung sa gabing ito'y maramdaman mong parang may nagkukwento sa iyong panaginip, huwag kang magulat. Maaaring iyon ang himig ng unang panaginip, marahang inaawit para sa iyo. Isang paalala na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, na sapat na ang pumikit, huminga at magtiwala sa gabi. Sapakat sa likod ng bawat panaginip, may lunarya na nagbabantay, at sa likod ng bawat pahinga may mga nilalang na tahimik na nagmamahal. Sa oras na ang gabi ay tila huminto sa paghinga, may isang bahagi ng lunarya na bihirang maalala, ang hangganan ng walang oras. Isa itong mahiwagang lugar kung saan hindi sumusukat ang oras, at ang bawat sandali ay sapat na. Dito dumadaloy ang pinakapayapang anyo ng kapangyarihan, tahimik ngunit walang kapantay. Tahimik na naglakad si Aurelion patungo sa hangganang iyon. Ang kanyang mga yapak ay walang tunog sapagkat ang lupa mismo ay ayaw gambalain ang katahimikan. Sa itaas niya, ang langit ay parang kumot na hinabing mula sa dilim at liwanag, dahan-dahang yumayakap sa buong lupain. Sa gitna ng hangganan ay naroon ang silya ng himbing, isang luklukang yari sa panaginip ng mga unang nilalang. Dito umuupo ang tagapagbantay tuwing ang mundo ng tao ay sobra na ang bigat na dala. Sa gabing iyon, dahan-dahang umupo si Aurelion. Ipinikit ang kanyang mga mata at pinakinggan ang katahimikan. Mula sa paligid, isa-isang lumitaw ang mga nilalang ng mabagal na hangin. Mga espiritong walang mukha, walang pangalan, ngunit may kakayahang pabagalin ang lahat ng umiiral. Sa kanilang pagdating, ang mga bituin ay tila mas naging malambot ang liwanag at ang buwan ay bahagyang yumuko. Sa mundo ng tao nagsimula ang mahiwagang pagbabago. Ang mga orasan ay patuloy na tumitiktak, ngunit ang pakiramdam ng oras ay naglaho. Ang mga isip na dating nagmamadali ay natutong huminto.
Ang mga tanong na walang sagot ay unti-unting tumahimik. Sa gilid ng Lunaria, muling nagpakita si Noctira. Hindi na siya reyna ng dilim sa gabing iyon, kundi tagapagdala ng pahintulot na magpahinga. Sa kanyang kamay ay may dalang maliit na ilaw, ang binhi ng tahimik na gabi. Inihulog niya ito sa hangganan ng walang oras, at doon ito dahan-dahang lumaki. Mula sa binhi ay sumibol ang punong walang panaginip, isang punong hindi nagbibigay ng mga larawan o kwento, kundi ng ganap na pahinga. Ang mga dahon nito ay parang buntot ng ulap, at sa bawat paggalaw ay may kasamang katahimikan na mas malalim pa sa pagtulog. Mula sa punong iyon, bumaba ang mga hibla ng liwanag patungo sa mundo ng tao. Sa bawat hibla, may isang kaluluwang natutong bitawan ang araw. Ang mga hininga ay naging pantay, ang mga dibdib ay gumaan, at ang gabi ay naging kaibigan. Sa malayo, si Somnaris ay muling nasilayan, hindi bilang tagahabi, kundi bilang bantay. Hindi na niya kailangang humabi ng panaginip. Sapat na ang pagbabantay sa katahimikan, sapagkat may mga gabing ang pinakamagandang panaginip ay ang kawalan nito. Unti-unting naglaho ang mga nilalang ng Lunaria, bumalik sa kanilang mga tahanan, sa ulap, lawa at anino. Ngunit ang kanilang presensya ay nanatili, parang banayad na yakap na hindi mo napapansin, ngunit nararamdaman. At kung sa sandaling ito'y parang mas mabigat ang iyong talukap kaysa dati, huwag mo nang labanan. Ang hangganan ng walang oras ay maaaring dumaloy sa iyong silid. Walang hinihingi, walang tanong, tanging pahinga. Pumikit ka, huminga ng dahan-dahan. Ang gabi ay hindi nagmamadali. Sa Lunaria, may isang nilalang na nakaupo sa silya ng himbing, tahimik na nagbabantay, hanggang sa ikaw ay tuluyang makatulog. May isang sandali sa gabi na hindi napapansin ng karamihan. Hindi ito hating gabi, hindi rin madaling araw. Ito ang sandaling ang mundo ay nasa pagitan ng pag-iisip at panaginip. Sa Lunaria, tinatawag itong sandali ng pagbitaw. Sa sandaling iyon, ang buong lupain ay tila huminto. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang mga bituin ay hindi kumikislap. At ang mga ilog ay tila nagyelong liwanag. Sa gitna ng katahimikang ito, dahan-dahang tumayo si Aurelion mula sa silya ng himbing. Alam niyang may huling tungkulin pa siyang gagampanan bago tuluyang payapain ang gabi. Sa dulong bahagi ng Lunaria ay naroon ang daan ng mahihinang yapak, isang mahiwagang landas na tinatahak lamang ng mga kaluluwang handa ng bumitaw sa bigat ng araw. Ang landas ay yari sa liwanag na halos hindi makita, at sa bawat hakbang ay nabubura ang pagod, pangamba at pag-aalala. Tahimik na nilakad ni Aurelion ang daan. Sa kanyang pagdaan, isa-isang lumitaw ang mga tagapagdala ng antok, mga nilalang na parang usok at bituin, may anyong nagbabago ayon sa katahimikan. Hindi sila nagsasalita, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na upang pabagalin ang tibok ng puso. Kasabay nito, sa mundo ng tao, unti-unting naramdaman ang pagbabago. Ang mga ingay ng isip ay naging pabulong. Ang mga alaala ng araw ay parang mga dahong tinatangay ng hangin. Ang mga mata, kahit ayaw pang pumikit, ay sumunod na rin sa yakap ng gabi. Sa dulo ng daan naroon ang balon ng huling bulong. Isang mahiwagang lugar kung saan iniiwan ng mga nilalang ng Lunaria ang kanilang mga paalala sa sangkatauhan. Hindi ito mga salita, kundi mga pakiramdam, kaligtasan, kapanatagan at pagtanggap. Lumapit si Noctira, tahimik at banayad. Wala na ang bigat ng dilim sa kanyang anyo. Siya'y parang gabi bago ang umaga. Inihulog niya sa balon ang isang bulong. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ngayong gabi. Sumunod si Somnaris.
Mula sa kanyang mga kamay ay dumaloy ang isang malambot na liwanag at iniwan niya ang kanyang mensahe. Ang pahinga ay hindi kahinaan, kundi paghilom. Isa-isang nag-alay ang mga nilalang ng Lunaria hanggang sa ang balon ay mapuno ng katahimikang handang dumaloy sa mundo ng tao. Si Aurelion ang huling lumapit. Tumigil siya sandali, parang nakikinig sa paghinga ng buong mundo. Pagkatapos, marahan niyang ibinulong ang huling mensahe ng gabi. Isang mensaheng hindi naririnig ng tainga, kundi ng puso. Ligtas ka, maaari ka nang matulog. Sa sandaling iyon, dahan-dahang naglaho ang Lunaria sa liwanag ng panaginip. Hindi dahil tapos na ang kanilang tungkulin, kundi dahil nagawa na nila ito. Ang katahimikan ay naihatid na. At kung na ngayon ay nararamdaman mong parang lumulubog ang iyong isip sa isang malambot na ulap, huwag mo nang pigilan. Iyon ang daan ng mahihinang yapak na dumadaan sa iyong panaginip. Walang hinihingi, walang kapalit, tanging pahinga. Pumikit ka, hayaan mong bumagal ang mundo. Ang huling bantay ng katahimikan ay narito na. At sa gabing ito, hindi ka nag-iisa. May mga gabi na ang katahimikan ay parang ilog. Hindi mo ito naririnig sa mga tunog ng mundo, kundi ramdam mo sa loob ng katawan mo. Ang bawat hinga mo ay parang patak ng tubig, banayad, mahinahon at walang iniwan na alon ng kaba. Sa sandaling iyon, natagpuan ko ang sarili ko sa tabi ng isang ilog. Hindi karaniwang ilog. Hindi ito gawa sa tubig ni umuugoy sa hangin. Ito ay gawa sa liwanag at panaginip, mahina, mapayapa, at tila dahan-dahang dumadaloy sa ilalim ng buwan. Ang ilog ay mahaba, mas malawak pa kaysa sa nakikita ng mata. Sa bawat pag-iikot ng tubig, may mga bahaghari na hindi mo nakikita, kundi nararamdaman lamang. Parang bawat kulay ay isang mahimbing na huni, pero walang tunog. Isang presensya lamang na banayad na dumadampi sa damdamin mo. Habang pinagmamasdan ko ito, napansin kong may mga nilalang sa paligid. Hindi sila halata sa unang tingin. Ang kanilang kilos ay marahan, parang sumasabay sa daloy ng ilog. May mga diwata sa mga gilid ng tubig, nakatayo sa ulap, tila nagbabantay. Hindi sila nag-uusap, hindi rin lumilipad ng mabilis. Sila'y dahan-dahang gumagalaw, gaya ng ilog mismo, banayad, mapayapa at tahimik. Ang mga diyosa ng panaginip ay nakaupo sa mga bato sa gilid ng ilog. Hindi nila kailangang magsalita. Hindi nila kailangang manghimasok sa isip. Ang kanilang presensya ay sapat na, parang liwanag ng buwan na dahan-dahang bumabagsak sa ibabaw ng tubig. Kung susubukan mong tignan ang tubig, makikita mo ang sarili mo. Ngunit hindi ito iyong anyo mo sa mundo. Makikita mo ang anyo mo sa panaginip, mahina, banayad at nakahinga ng tahimik. Kung nakapikit ka, ramdam mo lang ang daloy at dahan-dahan kang hinahawi nito. Parang inaakay sa bawat sandali ng katahimikan. Sa tabi ng ilog, may mga bulaklak na hindi mo alam ang pangalan. Hindi mo rin kailangang malaman. Nagbubukas at nagsasara sila ng dahan-dahan, halos hindi mo nararamdaman. Parang sumusunod lamang sa ritmo ng ilog. Parang bawat bulaklak ay pumapaloob sa bawat hinga mo. Pinapakalma ang isip at katawan. Habang naroon ako, napansin kong ang oras ay tumigil. Walang umaga. Walang gabi. Ang ilog ang nagdidikta ng ritmo. Hindi mo kailangang bumangon. Hindi mo kailangang umalis. May mga maliliit na ilaw sa ibabaw ng tubig. Parang bituin, pero mas banayad. Hindi nila sinasabi kung ano ang dapat mong gawin. Pinaparamdam lang nila na ligtas ka. Na okay lang na umupo, huminga, at hayaan ang ilog na dalhin ka sa dulo ng gabi. Kung nakikinig ka ngayon, maramdaman mo rin ito. Hindi mo kailangang galawin ang katawan mo. Hindi mo kailangang sundan ang bawat salita.
Hayaan mo lang ang sarili mong mapasunod sa banayad na daloy ng ilog. Unti-unti, ramdam mo ang bawat hinga mo ay pumapasok sa tubig at bumabalik sa iyo ng mas banayad. Parang bawat galaw ay binabawas ang bigat ng buong araw. Parang bawat sandali ay nagiging mas mahaba, mas payapa at mas malambot. Kung sakaling mapansin mong bumibigat na ang mga talukap ng mata mo, huwag mo silang pigilan. Hindi ka mawawala. Ang ilog ay hindi mawawala. Dadalhin ka lang nito sa lugar kung saan hindi mo kailangan mag-alala. Hindi mo kailangan magmadali. Isang kaharian sa loob ng panaginip. May mga sandali sa gabi na ang langit ay tila mas malapit sa iyo. Hindi mo ito mapapansin kapag marami ka pang iniisip. Pero kapag ang antok ay dahan-dahan nang bumabalot sa isip mo, saka mo mararamdaman na parang may pintong unti-unting bumubuka sa itaas. Sa gabing iyon, hindi ko namalayan kung kailan ako napunta roon. Wala akong tinahak na hagdan, wala akong sinundang liwanag. Bigla na lang akong naroon na parang matagal na akong hinihintay. Ang unang bumungad sa akin ay isang hardin. Hindi ito hardin ng lupa. Ito ay hardin ng ulap at liwanag. Ang bawat hakbang ay parang paglakad sa malambot na hininga ng mundo. Ang hangin ay may dalang banayad na amoy, parang sariwang ulan na hindi kailanman bumabagsak. At sa bawat paghinga ko, mas nagiging magaan ang pakiramdam ng katawan ko. Parang unti-unting natutunaw ang bigat na matagal ko nang pasan. Sa paligid, may mga diwata. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila nag-uusap ng malakas. Parang alam nila na ang lugar na ito ay para sa mga tahimik na kaluluwa. Ang kanilang mga pakpak ay parang hinabing liwanag. Hindi kumikislap. Hindi rin umaaninag. Sakto lang, parang ginawa para hindi makaistorbo sa antok. Kapag dumadaan sila, parang mas nagiging mabagal ang oras. Parang sinasabi ng bawat galaw nila na walang kailangang habulin, walang kailangang tapusin ngayong gabi. Sa gitna ng hardin, may isang malinaw na lawa. Hindi ito tubig na malamig o mainit. Ito ay tubig na tila gawa sa panaginip. Kapag tinitigan mo ito, hindi mo makikita ang refleksyon mo. Makikita mo lang ang kapayapaan. Sa paligid ng lawa, naroon ang mga diyosa ng panaginip. Hindi sila nakaupo sa trono. Hindi rin sila nakatayo sa mataas na lugar. Nandoon lang sila, tahimik, parang bahagi mismo ng hardin. May diyosang ang liwanag ay parang bituin sa madaling araw. Sa presensya niya, parang kusang humuhupa ang pagod ng isip. May diyosang ang anyo ay parang dapit hapon. Sa kanya, ramdam mo ang paalam ng araw at ang pagdating ng pahinga. Hindi sila nagsalita. Hindi nila kailangang magsalita. Ang kanilang katahimikan ay sapat na mensahe. Habang naroon ako, napansin kong ang bawat hinga ko ay mas humahaba. Mas nagiging banayad. Parang ang katawan ko mismo ang natutong magpahinga ng walang utos. Kung nakikinig ka ngayon, maaaring dahan-dahan mo ring nararamdaman ang hardin na ito. Hindi mo kailangang isipin kung ano ang itsura nito. Hayaan mo lang ang pakiramdam na may lugar na ligtas, tahimik at hindi humihingi ng kahit ano. Sa hardin ng mga diyosa ng panaginip, walang oras, walang kahapon, walang bukas. Mayroon lang ngayon isang mahabang sandali ng pahinga. Ang mga diwata ay patuloy sa kanilang marahang paglalakad. Ang mga diyosa ay patuloy sa kanilang banayad na paghinga. At ang hardin ay patuloy sa pagiging tahimik. Unti-unting humihina ang liwanag. Hindi dahil nawawala ito, kundi dahil sapat na ang liwanag na ibinigay nito. Parang sinasabi ng lugar na handa ka na. Kung sakaling tuluyan kang makatulog ngayon, ayos lang. Hindi magsasara ang hardin. Hindi mawawala ang mga diyosa. Mananatili silang nariyan, tahimik, nagbabantay sa mga panaginip.
At kapag dumating ang umaga, kahit hindi mo maalala ang hardin, dala mo pa rin ang gaan. Dala mo pa rin ang kapayapaan. Dahil ang mga lugar na tunay na nagpapahinga sa iyo ay hindi kailangang maalala. Nararamdaman lang sila sa bawat mahimbing na tulog. May mga gabi na ang langit ay mas mababa kaysa karaniwan. Hindi mo ito mapapansin kapag gising na gising ka. Pero kapag inaantok ka na, kapag hindi ka na lumalaban sa pahinga, saka mo mararamdaman na parang mas lumalapit ang mga ulap. Sa gabing iyon, hindi ko sinadyang tumingala. Kusa lang umangat ang pakiramdam ko, parang hinihila ng isang banayad na liwanag. Hindi ito maliwanag na nakakasilaw. Ito ay liwanag na marunong magpatahimik. Unti-unti, napansin kong wala na ako sa dati kong kinaroroonan. Wala nang sahig, wala nang kisame. May ulap na parang malambot na lupa at hangin na parang marahang awit. Doon ko unang nasilayan ang kaharian sa itaas ng mga ulap. Tahimik ang lugar. Hindi katahimikang walang buhay, kundi katahimikang puno ng kabaitan. May mga ilaw na kumikilos na parang alitap-tap, pero mas banayad, mas mabagal. At sa bawat pagdaan nila, mas gumagaan ang pakiramdam ng katawan. May mga diwata roon. Hindi sila maingay, hindi sila palipad-lipad ng mabilis. Naglalakad sila sa ulap na parang sanay na sanay, parang matagal na nilang kilala ang bawat hakbang. Ang mga pakpak nila ay hindi kumikislap, hindi rin makulay. Malambot ang anyo, parang gawa sa liwanag at hininga. Kapag gumagalaw sila, parang gumagalaw din ang hangin kasabay nila. Hindi nila ako tiningnan ng matagal. Hindi nila ako tinanong kung bakit ako naroon. Parang alam na nila na dumarating lang doon ang mga handa ng magpahinga. Sa gitna ng kaharian, may isang malawak na liwasan na tila gawa sa ulap at liwanag. Doon naninirahan ang mga diyosa. Hindi sila nakakatakot. Hindi rin sila malayo ang pakiramdam. Tahimik silang nakaupo, nakapikit ang mga mata na para bang sila mismo ay nagpapahinga rin. Sa bawat paghinga nila, mas lumalambot ang buong kaharian. Mas bumabagal ang oras. May isang diyosa na parang liwanag ng umaga. Hindi siya nagsalita pero ramdam ko ang mensahe niya. Hindi mo kailangang magmadali. Naligtas ka rito. May isa namang parang liwanag ng dapit hapon. Sa presensya niya, parang kusang bumibitaw ang pagod. Parang hinuhugasan ang isip ng katahimikan. Habang naroon ako, napansin kong ang bawat hinga ko ay mas nagiging mahaba, mas buo, mas payapa. Ang kaharian ay hindi para sa mga tanong, hindi rin para sa mga sagot. Ito ay para sa pahinga. Kung nakikinig ka ngayon, maaaring nararamdaman mo rin ang banayad na liwanag na iyon. Hindi mo kailangang makita ang mga diwata. Hindi mo kailangang makilala ang mga diyosa. Sapat na ang pakiramdam na may lugar na nagbabantay sa iyo habang natutulog ka. Sa kaharian sa itaas ng mga ulap, walang nagmamasid ng mapanghusga. Walang humihingi ng paliwanag. Ang tanging hinihiling lang ay ang hayaan mong bumigat ang mga mata mo. Unti-unting nagsimulang humina ang liwanag. Hindi dahil nawawala ito, kundi dahil sapat na ang ibinigay nito. Ang mga diwata ay nanatiling tahimik. Ang mga diyosa ay patuloy sa kanilang banayad na paghinga. At bago ko pa na malayang aalis na ako roon, naroon na ang antok, malambot, maingat at walang dalang pangamba. Kung sakaling makatulog ka ngayon, alam mong may kahariang patuloy na tahimik sa itaas ng mga ulap. Hindi mo man ito maalala pagising mo, mananatili ang gaan sa pakiramdam mo. Dahil ang mga diyosa ay hindi kailangang tawagin at ang mga diwata ay hindi kailangang makita. Nandyan lang sila habang ikaw ay nagpapahinga. May mga lugar na hindi mo makikita sa mapa. Hindi dahil lihim sila, kundi dahil hindi sila hinahanap ng gising na isip.
Ang tanging daan papunta roon ay ang antok, yung sandaling hindi ka na lumalaban sa pag-idlip. Sa gabing yun, hindi ko na malayang napunta na pala ako roon. Wala akong ginawang espesyal, wala akong binuksang pinto. Hindi ako naglakbay ng malayo. Huminga lang ako at hinayaan kong bumagal ang mundo. Unti-unti, napansin kong nag-iba ang paligid. Hindi biglaan, hindi parang panaginip na may putol. Parang unti-unting paglipat mula sa isang tahimik na silid papunta sa mas tahimik pang lugar. Ang hangin doon ay kakaiba. Hindi malamig, hindi mainit, sakto lang. Parang alam nito kung ano ang kailangan ng katawan mo. May liwanag pero walang pinanggagalingan. Hindi ito ilaw ng araw, hindi rin ilaw ng buwan. Parang ang mismong paligid ang marunong magliwanag ng mahina para hindi ka magising. Kung naroon ka, mapapansin mong mabagal ang lahat. Ang paggalaw ng hangin, ang paghinga mo, pati ang mga iniisip, parang pagod na ring tumakbo. May mga daanang parang kalsada pero walang bakas ng gulong. May mga puno pero hindi mo alam kung anong uri. At may katahimikan na parang matagal ka nang hinihintay. Hindi ako nagulat, hindi rin ako nagtaka. Parang pamilyar ang lugar kahit alam kong ngayon ko lang ito napuntahan. May mga lugar kasi na hindi mo nakikilala sa mata. Nakikilala mo sila sa pakiramdam. Habang naglalakad ako, kung matatawag mang paglalakad iyon, ramdam kong mas gumagaan ang katawan ko. Parang bawat hakbang ay hindi papalayo, kundi papalalim. Mas malalim sa pahinga, mas malalim sa katahimikan. Walang tao roon pero hindi ako nag-iisa. May presensya ang lugar, hindi nanonood, hindi sumusunod. Basta nariyan lang, parang sinasabi na ligtas ka. Kung nakikinig ka ngayon, malamang ay nararamdaman mo rin iyon. Yung pakiramdam na parang may lugar na mas tahimik pa kaysa sa silid na kinaroroonan mo. Isang lugar na pwede mong puntahan kahit nakapikit ka. Sa mahiwagang lugar na yon, walang oras. Walang umaga, walang gabi. May pahinga lang na hindi nagmamadali. Kung sakaling mapansin mong parang lumalalim ang bawat hinga mo, huwag mo itong pigilan. Ito ang paraan ng lugar para sabihing tinatanggap ka nito. Hindi ka kailangan magtagal. Hindi ka rin kailangan umalis. Doon ang pananatili at pag-alis ay pareho lang ang pakiramdam. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang lugar na ito ay hindi hiwalay sa'yo. Isa lang itong bahagi ng isip na bihirang bisitahin. Bahaging lumalabas lang kapag handa ka ng magpahinga. Kung sakaling tuluyan kang makatulog habang naroon ka, ayos lang. Hindi magsasara ang lugar. Nandyan lang ito, tahimik, naghihintay. At kapag nagising ka balang araw na may pakiramdam ng gaan, kahit hindi mo maalala ang lugar, malalaman mong napuntahan mo ito. Dahil ang mga mahiwagang lugar ay hindi kailangang tandaan. Kailangan lang nilang maramdaman. At ngayon, habang unti-unting bumabalot ang antok, pwede mo nang hayaan ng sarili mong manatili roon. Kahit sandali pa, tahimik, ligtas, at walang kailangang isipin. May mga gabi na tahimik, pero kung makikinig ka ng mabuti, mapapansin mong hindi talaga ito ganap na walang tinig. Hindi ito mga tunog na maririnig ng tenga. Hindi ito yabag o huni o ihip ng hangin. Ito ay mga bulong mahihinang paalala na may mga bagay na gumagalaw kahit tila tulog ang mundo. Sa ganitong oras ko, unang napansin ang kakaiba sa gabi. Hindi ito biglaan. Walang nagbago sa paligid. Pareho pa rin ang dilim. Pareho pa rin ang buwan na nakabitin sa langit. Pero may pakiramdam na parang may nakikinig din. Kung nakapikit ka ngayon, huwag mong imulat ang mga mata mo. Hindi mo kailangang makita ang hiwaga. Mas ramdam ito kapag hinahayaan mo lang. Habang humihinga ako ng dahan-dahan,
Napansin kong ang katahimikan ay may lalim. Parang balon na hindi mo kita ang ilalim. Hindi ito nakakatakot. Mas misteryoso kaysa nakakatakot. May mga sandaling parang may lumalapit. Hindi sa katawan, kundi sa pakiramdam. Parang may presensyang dumaan, umupo saglit sa tabi at pagkatapos ay nanahimik din. Sa ilalim ng buwan, may mga kwentong hindi kailanman ikinukwento ng buo. Hindi dahil bawal, kundi dahil hindi kailangan. Sapat na ang maramdaman mo na may mas malawak pa kaysa sa iniisip mo. Mas tahimik, mas matanda, at mas maunawain. May mga lugar sa gabi na hindi mo makikita sa umaga. Hindi sila nawawala, nagiging tahimik lang sila, naghihintay ng mga taong hindi nagmamadali. Kung nararamdaman mong parang bumibigat ang hangin sa paligid mo, huwag kang kabahan. Hindi ito babala. Isa itong paalala. Paalala na hindi ka nag-iisa sa sandaling ito. May mga gabing pinipili tayong kausapin ng hiwaga sa paraang hindi tayo ginagambala. Walang boses, walang mukha, pakiramdam lang. At kapag tinanggap mo yon, parang mas lalong lumalambot ang gabi. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang oras ay hindi tuwid dito. Parang paikot, parang paulit-ulit. Parang ang sandaling ito ay nangyari na noon at mangyayari pa ulit. Kung sakaling mapansin mong parang lumulutang ang isip mo, hayaan mo lang. Hindi ka nawawala, bahagi ka lang ng katahimikan. May mga bulong na hindi nagsasabi ng salita. May mga mensaheng hindi kailangang intindihin. At may mga hiwagang mas mabait kapag hindi mo sila tinatanong. Sa ilalim ng tahimik na buwan, ang gabi ay marunong rumespeto sa pahinga. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nanggugulat. Nandyan lang siya kasama ang mga bagay na hindi mo kailangang pangalanan. Kung sakaling tuluyan kang makatulog sa gitna ng kwentong ito, hindi ka mawawalan ng sagot. Dahil ang hiwaga ay hindi humihingi ng paliwanag. Hinihingi lang nito na magpahinga ka. At habang patuloy ang gabi sa paghinga nito, ang mga bulong ay unti-unting humihina, hindi dahil wala na sila, kundi dahil handa ka nang matulog. May mga gabing hindi nagmamadali, hindi sila humihila, hindi sila nagtutulak, nandyan lang sila hinihintay kung kailan ka handang bumitaw. Sa ganitong oras, mas ramdam ko ang bigat ng katahimikan, hindi dahil mabigat ito sa pakiramdam, kundi dahil puno ito ng pahinga. Parang ang buong mundo ay sabay-sabay na huminga. At hindi mo na huminga ulit. Kung nakapikit ka ngayon, ayos lang. Kung dilat pa rin ang mga mata mo, ayos lang din. Hindi kailangang magmadali patungo sa tulog. Darating din siya sa oras na hindi mo namamalayan. Habang nagpapatuloy ang gabi, napapansin kong mas nagiging malinaw ang mga simpleng bagay. Ang tunog ng hangin, ang bigat ng kumot sa katawan, ang dahan-dahang pagtaas at pagbaba ng dibdib habang humihinga. May mga alaala ring kusang sumusulpot sa ganitong oras. Hindi sila nananakot, hindi sila nanunumbat. Parang mga bisitang sandaling dumaan, tapos kusa ring umaalis kapag napagod na. Naalala ko ang mga gabing tahimik lang akong nakaupo. Walang iniisip na malalim. Walang binabalik ang problema. Pinapanood ko lang ang dilim habang unti-unti nitong tinatakpan ng lahat sa nang matitigas na gilid ng mundo. Sa gabi, mas malambot ang mga bagay. Mas mabagal ang oras. Mas mapagbigay ang katahimikan. Kung may bumabagabag sa iyo ngayon, hindi mo kailangang harapin ito. Hindi lahat ng bagay kailangang ayusin bago matulog. May mga problema na mas maayos kausap kapag may pahinga ka na. Huminga ka lang. Kung napapansin mong bumabagal ang paghinga mo, hayaan mo lang. Kung hindi pa, ayos lang din. Walang tamang paraan ng pakikinig sa kwentong ito. Sa labas, patuloy pa ring nakabantay ang buwan.
Hindi siya nangingialam, hindi siya nagtatanong. Nariyan lang siya, parang ilaw na hindi kailanman nagmamadali. May mga sandali sa gabi na halos hindi mo mapapansin ang sarili mo. Parang nawawala ang bigat ng katawan. Parang mas malambot ang kama. Parang mas ligtas ang paligid. At doon mo mararamdaman na ang gabi ay hindi kailangang intindihin. Kailangan lang itong damhin. Kung sakaling maputol ang pakikinig mo, ayos lang. Kung makatulog ka sa gitna ng kwento, mas ayos. Hindi ito kwentong kailangang tapusin mula umpisa hanggang dulo. Ito ay kwentong pwedeng iwanan, pwedeng balik-balikan, at pwedeng tuluyang kalimutan. Habang nagpapatuloy ako sa pagkukwento, ramdam ko ring bumabagal ang sarili kong isip. Mas humahaba ang pagitan ng bawat salita. Mas lumalalim ang bawat sandali ng katahimikan sa pagitan. Ganito ang mga gabing gusto kong ikwento. Yung walang patutunguhan, walang inaasahang mangyari, at walang kailangang resolbahin. Kung nararamdaman mong mas mabigat na ang talukap ng mga mata mo, huwag mo silang pigilan. Hayaan mo lang silang pumikit. Hindi ka mawawala sa kwento. Dahil kahit tulog ka na, patuloy pa rin ang gabi. Patuloy pa rin ang katahimikan. At patuloy pa rin ang mga salitang hindi kailangang marinig ng buo. Sa ilalim ng tahimik na buwan, ang oras ay hindi ka hinahabol. Hindi ka niya minamadali. Hinahayaan ka lang niyang magpahinga. At kung sakaling maramdaman mong palapit na ang tulog, hayaan mo na siyang dumating. Walang paalam, walang ingay. Parang hangin lang na dahan-dahang dumaan. May sandali sa gabi na halos hindi mo na namamalayan ang sarili mong paghinga. Hindi dahil huminto ito, kundi dahil naging bahagi na lang siya ng katahimikan. Parang ang hangin at ang dibdib mo ay sabay na gumagalaw. Walang nauuna, walang nahuhuli. Sa ganitong oras, mas madali nang bumitaw, hindi sa mga iniisip, kundi sa bigat na dala ng buong araw. Parang kusa na lang itong humihiwalay, isa-isa, habang patuloy ang gabi sa pagiging tahimik. Kung nakapikit ka na ngayon, hayaan mo lang. Hindi mo kailangang makinig ng mabuti. Hindi mo kailangang sundan ang bawat salita. Kahit marinig mo lang ang tunog ng boses, sapat na yon. May mga gabi na ang pinakamahalagang nangyayari ay wala talagang nangyayari. Walang balita, walang balisa, walang kailangang asikasuhin. Habang naririto ako, ramdam ko ang katahimikan na parang kumot. Hindi ito mabigat, hindi rin masikip. Sakto lang, yung tipong pwede kang magpagulong-gulong nang hindi nabubuksan ang loob. Sa malayo, may mga ilaw na unti-unti nang nawawala. Isa-isa silang pinapatay, parang senyales na tapos na ang araw. At sa bawat ilaw na nawawala, mas lumalalim ang gabi. Sa mga ganitong sandali, mas nagiging malinaw na ang pahinga ay hindi gantimpala. Hindi ito kailangang paghirapan. Ito ay karapatan ng bawat pagod na katawan at isip. Kung may mga iniisip ka pa ring bumabalik, huwag mo silang itaboy. Hayaan mo lang silang dumaan, parang ulap sa langit. Makikita mo pero hindi mo kailangang sundan. Unti-unting bumabagal ang oras dito. Parang ayaw na niyang magbilang. Ayaw na niyang sumukat. Gusto na lang niyang umupo sa tabi mo at manahimik. May mga gabi rin na mas nagiging totoo ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Hindi dahil may nagbabantay, kundi dahil wala nang humihingi ng atensyon mo. Wala nang kailangang patunayan. Wala nang kailangang ipaliwanag. Habang nagpapatuloy ang kwento, napapansin kong mas humahaba ang pagitan ng bawat hinga. Mas nagiging pantay, mas nagiging banayat. Kung sakaling maramdaman mong parang lumulutang ang katawan mo, ayos lang, hindi ka nawawala. Nagpapahinga ka lang ng mas malalim. Sa ilalim ng buwan, ang gabi ay parang marunong makinig. Hindi siya sumasabat, hindi siya nagmamadali. Hinahayaan ka lang niyang maging tahimik.
May mga salitang sinasabi ko na maaaring hindi mo na maalala. May mga pangungusap na maaaring mawala bago pa matapos. At okay lang yon. Ang kwentong ito ay hindi para sa alaala. Ito ay para sa sandaling ito lang. Para sa pagitan ng gising at tulog. Kung pakiramdam mo ay bumibigat na ang katawan mo, huwag kang mag-alala. Hindi ka nilulunod ng antok. Kinakarga ka lang niya. Dahan-dahan. Walang biglaan. Walang pilitan. Sa bawat sandali ng katahimikan, mas nagiging malinaw na ang gabi ay may sariling ritmo. At kapag sumabay ka rito, kusa kang dadalhin sa pahinga. Kung sakaling tuluyan kang makatulog, hindi mo na kailangang marinig ang susunod na salita. Nandito pa rin ang kwento, nandito pa rin ang gabi. At sa pagitan ng paghinga at katahimikan, dun ka lang muna, ligtas, tahimik, pinapayagang magpahinga. Tahimik ang gabi sa ganitong oras. Hindi ito yung katahimikang nakakabingi o nakakailang. Ito yung uri ng tahimik na parang marahan kang hinihila pababa. Dahan-dahan hanggang sa makalimutan mo kung gaano kabigat ang araw na lumipas. Kung nakikinig ka ngayon, malamang ay nasa kama ka na, nakahiga, bahagyang nakatagilid o kaya'y diretso ang tingin sa kisame. Pinipilit mong ipikit ang mga mata mo, pero ayaw pa ring tumigil ng isip mo sa paglalakbay. Hindi ka nag-iisa. Ako ang nagsasalaysay ng kwentong ito. Hindi ako nandito para gulatin ka. Hindi rin kita tatakutin. Nandito lang ako para samahan ka habang hinahayaan mong ang gabi ang magdesisyon kung kailan ka aantukin. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang buwan. Hindi siya kasing liwanag ng inaasahan ng marami. Hindi rin siya nakatago. Nandoon lang siya, nakabitin sa kalangitan, tahimik na nagmamasid, parang matagal ka na niyang kilala. May mga gabing ganito, mga gabing parang huminto ang oras. Walang nagmamadali, walang kailangang tapusin agad. At higit sa lahat, walang hinihinging paliwanag ang mundo. Sa ganitong mga gabi, ako madalas gising, hindi dahil may trabaho, hindi dahil may problema, kundi dahil minsan, mas malinaw ang lahat kapag tahimik ang paligid. Tahimik ang kalsada, tahimik ang mga bahay, tahimik pati ang mga alaala na kadalasan ay maingay sa umaga. Naririnig ko ang mahinang paggalaw ng hangin. Yung klase ng hangin na halos hindi mo maramdaman, pero alam mong nandoon. Paminsan-minsan may dahong gagalaw. Isang tunog na sapat na para ipaalala na buhay pa rin ang gabi. Huminga ka ng dahan-dahan. Hindi mo kailangang baguhin ang ritmo ng paghinga mo. Hayaan mo lang. Kung mabagal, ayos lang. Kung mabilis, ayos lang din. Hindi mahalaga kung makatulog ka agad o hindi. May mga gabi kasing hindi ka talaga inaantok. Hindi dahil ayaw mong matulog, kundi dahil may mga bagay lang talagang ayaw pang manahimik sa loob ng isip mo. At okay lang yun. Habang tumatagal ang gabi, napapansin kong mas lumalambot ang liwanag ng buwan. Parang mas bumababa siya, mas lumalapit. Hindi sa lupa, kundi sa pakiramdam. May mga kwentong mas masarap ikwento sa ganitong oras. Hindi yung may sigawan, hindi yung may takbuhan, kundi yung mga kwentong dahan-dahang bumabalot sa'yo, parang kumot na sakto lang ang init. Kung napapansin mong bumibigat na ang mga mata mo, huwag mo silang piliting buksan. Kung gusto mong ipikit, ipikit mo lang. Hindi ka mawawalan ng kahit ano. Hindi mo kailangang tandaan ang bawat salita. Hindi ito pagsusulit. Hindi ito mahalagang leksyon. Ito ay isang kwento na pwedeng mawala. Kasabay ng pagdating ng antok. Habang nakaupo ako rito, patuloy lang ang gabi sa paghinga nito. May ritmo, may pahinga, may mga sandaling halos hindi mo namamalayan na lumilipas na pala ang oras. At doon ko napagtanto na ang gabi ay hindi kalaban ng umaga. Ito ay pahinga lamang, isang mahabang buntong hininga ng mundo. Kung may pagod kang dala ngayon,
pwede mo itong iwan dito. Hindi mo kailangang buhatin hanggang panaginip. Ang bukas ay may sarili nitong oras. Sa ilalim ng tahimik na buwan, may mga kwentong hindi kailangang tapusin. May mga salitang hindi kailangang maintindihan. At may mga gabing sapat na ang simpleng pakikinig. Habang nagpapatuloy ang gabi, dito lang ako. Tahimik, nagkukwento, hanggang sa mapansin mong mas mahaba na ang pagitan ng bawat hinga mo. At kapag dumating ang sandaling yon, hayaan mo na lang ang tulog ang sumalo sa'yo. Sa dulo ng mundong hindi nakikita sa mga karaniwang mata, may isang lupain na tinatawag na Lunaria. Isang lugar na lumilitaw lamang kapag tahimik na ang gabi at mabagal na ang tibok ng puso. Hindi ito matatagpuan sa mapa sapagkat ang daan patungo rito ay nagbubukas lamang sa mga kaluluwang pagod na at handang magpahinga. Sa Lunaria, ang mga bundok ay kumikislap na tila hinabing pilak at ang mga ilog ay umaagos pa itaas, parang mga panaginip na ayaw bumagsak. Sa gitna ng lupain ay nakatayo ang sagradong kagubatan ng ulap, tahanan ng mga nilalang na hindi tumatanda at hindi rin natutulog. Sila ang mga tagapagbantay ng panaginip. Tuwing sasapit ang hating gabi, bumubukas ang mga bulaklak na may liwanag sa gitna ng dilim. Mula sa mga ito ay lumalabas ang mga diwata ng himbing, maliliit ngunit makapangyarihan. Hawak nila ang hibla ng katahimikan at sa bawat pagaspas ng kanilang pakpak ay nawawala ang bigat ng pagod at lungkot sa mundo ng tao. Isang gabi gumalaw ang hangin sa kakaibang paraan. Iyon ang hudyat ng paggising ni Aurelion, ang pinakamatandang nilalang sa Lunaria. Siya ay isang nilalang na anyong tao ngunit ang mga mata'y tila naglalaman ng buong kalangitan. Siya ang tagapangalaga ng mga mahiwagang lugar at tungkulin niyang tiyakin na hindi mawawala ang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng hiwaga. Nararamdaman ni Aurelion ang pagkabalisa ng mga tao, ang bigat ng kanilang isip, ang ingay ng kanilang mga pangamba. Kaya't naglakbay siya patungo sa lawa ng salamin, isang mahiwagang lugar kung saan makikita ang mga panaginip bago pa man ito mapanaginipan. Sa ibabaw ng lawa, isa-isang lumitaw ang mga larawan ng mga taong hirap makatulog. Pilit nilalabanan ang katahimikan. Tahimik na inangat ni Aurelion ang kanyang kamay at mula sa kanyang palad ay lumabas ang malambot na liwanag. Tinawag niya ang mga nilalang ng anino at liwanag, mga espiritong hindi mabuti o masama, kundi tagapagdala ng balanse. Dahan-dahan silang lumipad patungo sa mundo ng tao, dala ang mga bulong ng kapayapaan at paglimot sa sandaling sakit. Habang nangyayari ito, ang Lunaria ay lalo pang naging tahimik. Ang mga bituin ay tila mas bumaba at ang buwan ay ngumiti sa kanyang buong hugis. Sa bawat hinga ng hangin, may kasamang pangakong pahinga. Sa bawat kisap ng liwanag, may yakap ng kapanatagan. Sa wakas, nang bumalik ang mga nilalang, alam ni Aurelion na nagtagumpay sila. Ang mga tao ay unti-unting nahimbing. Ang kanilang mga panaginip ay napuno ng ligtas na lugar, malalawak na damuhan at mga tinig na nagsasabing, "Ligtas ka, maaari ka nang magpahinga." Bumalik si Aurelion sa kanyang luklukan sa gitna ng kagubatan. Pumikit siya at kasabay noon ay tuluyang lumubog ang Lunaria sa mas malalim na katahimikan. Sapagkat habang may mga pusong nangangailangan ng pahinga, mananatiling gising ang mahiwagang lupain, tahimik na nagbabantay, tahimik na nag-aalaga. At kung sakaling maramdaman mong mabigat ang iyong mga mata o parang may malamig na yakap ang gabi, huwag kang matakot. Maaaring dumaan lamang ang Lunaria sa iyong panaginip. Sinisigurong ikaw ay makakatulog ng payapa at gigising na magaan ang loob.